Magandang araw mga tol, update sa Bantamweight Division. Kompleto na po ang apat na champion matapos ibakante ni Inoue ang apat na major belt. Titulong WBO nakuha ni Jason Moloney matapos manalo kontra Vincent Astrolabio. Makikita po natin sa ranking, number 1 po dyan si Raymart Gaballo. Pagdating sa WBA, hawak ngayon ni Takuma Inoue. Makikita sa ranking na number 6 dyan si Jerwin Ancajas. Inaayos na rin ang laban at magiging undercard daw yan sa bakbakan ni Inoue versus Marlon Tapales. Kung maagaw ni Ancajas ang belt mga tol, ito na ang pangalawang division. Pagdating naman po sa WBC, nakuha ni Alejandro Santiago matapos manalo kontra Nonito Donaire. Makikita sa ranking na number 1 si Kaikana ng Thailand, number 2 si Vincent Astrolabio. May nakatakdang laban na po si Kaikana versus Astrolabio ngayong August 26. Kung sino ang panalo dyan, maging mandatory ni Alejandro Santiago. Kaya isang comeback fight ito ni Astrolabio para muling makaakyat at mapalaban sa titulo. Kailangan lang mga tol may panalo para swabe ang hagod sa WBC. Pagdating naman sa IBF, nakuha ni Emmanuel Rodriguez matapos manalo kontra Melvin Lopez. Nangyari po ang laban na yan noong August 12. Tatlong beses bumagsak si Melvin Lopez sa round 12 pero nakabangon pa rin kaya natapos ang laban via unanimous decision. Panalo si Emmanuel Rodriguez, bagong IBF Bantamweight Champion. Kung mapapansin mga tol, mga Pinoy ang nag-aabang ngayon sa Bantamweight. Malakas naman ang matchmaker na si Sean Gibbons dahil kayang ikas ang laban mula sa eliminator hanggang sa champion. Katulad dati sa ginawa kay Jonas Sultan, siya ang napalaban kay Paul Butler. Napurnada lang ang magandang plano dahil natalo. Kung panalo sana si Jonas Sultan doon, edi siguradong malaking bayad ang nag-aabang kontra Naoya Inoue. Kahit maraming Pinoy fans ang nagsasabing mahina lang si Paul Butler, pero tinalo po niya ang isang Pinoy sa world title fight. Ito rin ang isang pagkakataon na nasayang para kay Cuadro Alas. Ito sana ang ticket niya laban kay Naoya Inoue. 2 beses kasi napurnada si Cuadro Alas. Sa unang laban, nagkaroon ng sakit si Casimero dahil sa sobrang pagbaba ng timbang. Pangalawa, nahuling gumamit ng sona, isang pinagbabawal sa UK. Kung natuloy sana kay Butler mga tol, matagal nang tapos ang Inoue versus Casimero. Kahit yung pandemic mga tol, panira din yan eh. Naikasa na dati ni Gibbons ang unification ni Inoue at Casimero. Biglang pumasok lang yung pandemic kaya 3 ticket ni Casimero ang nasayang laban kay Naoya Inoue. Matagal na sanang may natulog sa kanilang dalawa kung hindi nasayang yung 3 ticket. Sa iba pang balita, Ryan Garcia versus Teofimo Lopez, interesado si Bob Arum. Susubukan daw ito ikasa at kontakin ang Golden Boy. Dahil ito daw ang big fight na gusto ni Arum para kay Lopez. Kung wala daw sa focus si Lopez, baka manakaut siya ni Ryan Garcia. Ngunit wala daw makakatalo sa isang Lopez na may 100% ang kondisyon. Nagabang din ang laban kay Devin Haney, lalo na kung manalo kontra Regis Prograis. So hanggang dito na lang muna tayo mga tol, maraming salamat po.